So magandang umaga po sa lahat. So ito pong video na to para po doon sa mga nagpahilot dito at mga magpapahilot pa. And magagamit din po to dito po ng mga followers ko na may sakit po sa spine. First of all po, sila naman ang nagsabi nito. Sila yung mga nagsabi na, sir, ginagawa ko tong exercise na to. Ginagawa ko tong ganyan. Kasi po may nagturo. First thing first, huwag niyo po ito ginagawa ha. Yung tipo pag nakahiga kayo ng ganito, kahit kunwari straight, tinataas-taas niyo yung paa niyo. Ha? Masisira yung spine niyo nito. O, explain ko kung bakit. Ang natural curve po ng spine is nakaganyan po. Naka-curve po yan, ganon. Kung meron pong isang nakaangat or nakaipit na ugat dyan sa spine na yan, at tinataas-taas nyo, ang nangyayari po sa spine nyo is bumubomba ng ganon. Kung meron lang isang nakaangat dyan, lalo pang luluwa yan, bibigyan po kayo niya ng ng marerelax kayo ng konti, pero yung susunod na atake, mas matindi na. Yun po yung totoo. Tanggalin nyo din po yung mga ganitong klase ng upo, lalo na po sa mga may scoliosis na inaayos ko ha. Yung ganitong upo po sa mga may scoliosis, hindi po ito nakaka-sexy, nakakasira po ito ng spine. Magpo-form po yung spine nyo ng letter S. Ha? So iwasan nyo din po ito. Layo, mami na konti. So iwasan nyo din po yung mga exercise na ganito ha. Ayan, yung mga ganito pong exercise. Uulitin ko po, yung spine po ng tao is nakaganon. Naka-natural curve po yan. Once na ginanon nyo po yan at may tama po kayo sa spine, ang mangyayari po is luluwa po siya lalo. Ha? Ano pa? Yung mga exercise po na ganito, iwasan nyo po yun. Kung may nagturo po sa inyo, well, kayo na po ang bahala. Hindi po lahat ng exercise is mag-fit po sa mga sakit ninyo. Pa-x-ray nyo po muna. Check nyo po muna kung ano yung posisyon. Pero yung, in general, yung ganito pong exercise, nakakasama po ito ha. Nakakasama po itong exercise ito, sinasabi ko na sa inyo. Bubomba po ng bubomba yung spine ninyo at lalo po yung lalala. What else? Yan nga po, sa may mga scoliosis, iwasan po yung gantong upo. Hindi po ito nakakasikis sa mga babae. Lalo po yung lalala. At doon naman po sa mga nagpahilot na nagtataka din kung paano sila nabinat, meron ditong isang nagpunta, buti na lang kamo, yung isang kamag-anak, napansin niya na, sabi ko, wala ka bang napapansin na kakaibang ginagawang upo nung pasyente natin. Ito ha, uulitin ko. Tingnan nyo kung paano. Iwasan nyo to. Kasi nakakasama to sa spine. May napansin yung isang kamag-anak ng pasyente namin na ang ginagawa ng kamag-anak nila is lagi pag nakaupo ng ganito, itinataas yung paa. Yan. Kapag once na nakataas yung paa, ang posisyon po ng spine nyo sa loob is parang na rin po nakayuko. Once na may inabot kayo ng konti, ayun, sira ulit. So iwasan nyo rin po yung pagtataas ng paa nyo ha. Yung mga may tama po kasi sa spine, itong mga nakaraan napansin ko po, hindi po talaga siya matatawag na sakit eh. Posture problem ng mga tao. May mga tao po mga nadalo po doon sa mga bahay nila. Napansin ko kapag uupo sila, mga nakaganon. Yan, nakaganyan. May sakit to sa spine ha. May sakit to sa spine, ganyan umupo. Minsan gagawin nyo sa kabila. Pag uupo, nakaganon sa may higaan. O yun. So iwasan nyo po yung mga ganong upo at hindi po makakatulong sa atin. Practicein nyo po to. Ito po ha. Kung napansin nyo po to, malayo yung upuan, di ba? Kung ganito po yung upuan nyo sa bahay, malayo sa sandalan. Madali na naman po yung check eh. Pag upo nyo ng gano'n, hindi nyo inabot yung sandalan, huwag nyo na pong habulin. Tapos nagsiselfone kayo, nakikipagkwentuhan kayo, nanonood kayo ng TV. Hindi nyo yung mga malayo, nakagano'n na kayo. Yun. Lalo na sa mga sanay mag-slouch. Gawin nyo po ganito. Taas nyo yung paa nyo, ipabangga nyo dun sa may, sa may puwet. Pag bumangga, ayun, mag-engine kayo ng ganyan. Yan ang pinaka-safe. Yan, kahit maghapon kayo nakaganyan, hindi yan, hindi yan susubsob. Kasi malalak po sa ganito. Ito po yung pinaka-safe na upo ha. So, ito po pinapaalala ko lang po to, lalo na po doon sa mga nahilot po dito. Sa may mga nahilot po na frozen shoulder, ganyanin nyo ng ganyanin yung kamay nyo. Hanggang sa mawala po yung sakit. Kahit 20 minutes a day. Pag natapos nang mai-align. Pero kapag hindi po yung naka-align, masakit yun. Tapos yung tinuro ko po sa inyo na pag ganun ha, para po mawala na. Sa mga OFW na mga mahirap yung case, minsan nagre-request sila ng, sir, isa lang, sir, dalawa lang. Naku, ito ha, mag-usap tayo na maayos. Kung alam nyo sa sarili nyo na pagkatagal-tagal na ng sakit nyo, huwag na kayong magmarunong na kaya yan. Hindi nga po kaya kasi nga po, syempre, kung ang trabaho nyo po physical job, mas mahirap po ayusin yan. Buti po kung nag-uupisina po kayo lahat na medyo madali lang. Minsan nakukuha ng 2-3. Ngayon po, magmamatter po dyan yung tagal ng panahon ng may sakit kayo. I-testingin po natin. Ito lang po yung kaya kong i-offer dito sa mga OFW na pupunta. Bumanto kayo dito, i-improve ko kayo, turuan ko kayo ng personal kung ano yung mga dapat iwasan para hindi na po yan lumala. Pero ito talaga, sa lahat na nag-uopisina, ang hihilig yung magganto, yan, hindi po ito nakakapogi, hindi rin po ito nakaka-relax. Nakakaluwa po ito ng spine. So iwasan nyo po talaga ito.
Lalo na yung mga taong nakaganyan na umupo, tapos tataasan pa ng paa, naku po, talaga naman. Samahan nyo na ng lubid. So ano palo? Sa mga stroke po na pasyente dito, ang kaya ko pong ibigay sa mga stroke is tulungan po kayo mapabilis yung paglambot ng mga ugat sa loob. Pero yung muscle memory na makagalaw kayo agad, hindi po saan magagaling yun. Ilakad nyo po ng ilakad. Sa yung mga tinuturo ko po sa inyo na magkaroon kayo ng active activity dun sa nangihina na kamay. Kaya ko po yan, di ba? Kunwari, sobrang tigas. Yung mga ganun, tapos igaganon nyo pa lang, sobrang sakit. Pag pumunta po kayo dito, yung mga stroke, kaya po namin yung ibalik lahat ng ugat sa alignment. Pero kailangan nyo pa rin po yun i-exercise. Pero siguro, konting panahon na lang. Hindi na yung taon na aabutin bago mag-recover. Sa mga stroke po, na pasyente natin, please huwag kayong una ng unan. Sinasabi ko na sa inyo ha, yung stroke nga po nang gagaling sa liig, hanggang sa gitna ng batok. Ayan nyo ha, sample. Yung kamay po na nakaganyan, na nagpipilipitan, ang ugat po noon nakakunik sa liig. Layo mami, layo. Yung paa naman po na matigas na parang ganyan po ilakad, nanggagaling po yun sa, thoracic part. Alright, sa may bandang gitna dito. Yun. Kaya huwag kayong una ng una sa mga stroke. I-flat nyo. Ulit nyo ah. Ako ulit nito mga to. Bawal sa folding bed. Iwasan nyo mag-unan. Yung ibang pasyente dito, pag pupunta dito, nakikita nyo to. Sabi ko wag mag-unan, ang straight dito, nakagano. Iwasan nyo yung mga ganito ha. Iwasan nyo itong mga ganito. Ano pa mami? And sa mga may hina pa ang paa na pasyente ko, baka po mamaya makinig kayo dyan sa mga kamag-anak ninyo na maglakad ka para lumakas ang paa. Uulitin ko, hindi po yan lalakas. Hanggat may nakaipit dyan, hindi po yan lalakas. Paano ang palatandaan ganito? Kapag may manhid pa, huwag nyo munang ilakad ng masyado. Ha? Kapag manhid pa yung paa, huwag muna. Antayin nyo munang mai-recover natin lahat, na ipasok natin ulit lahat ng ugat na naipit. Maibalik sa dati. Pag nawala na yung manhid, yan. Kahit maliliit yung muscle yan, ilalakad na natin ang ilalakad yan. O, from that point yun, marirecover na yan. Pero kapag alam nyo nanghihina pa yung paa nyo, hindi naman, baka mamaya na ibalik ko na rin. Kapag nararamdaman nyo may manhid pa, basta pumunta ka dito, sasabihin ko sa inyo kung pwede na siyang ilakad. Pero yung mga nagsasabi niya na nanghihina yung paa na mamanhid, ilakad mo, sige, ilakad mo. Ilakad mo pa. Lalo yung lalala kasi makukompress nga ulit dun sa loob. So ang gagawin natin, i-recover muna natin yung spine, ibalik yung mga ugat na nakaipit. Kapag nawala na lahat ng manhid, o dilakad na. O magsawa ka na ulit, kakalakad. Ayun, marirecover na yun. Yun po yung totoo, ha? And, what else? Doon pa, nagkakalituhan pa tayo kasi sa lahat ng nag-e-inquire dito, lahat pag may nararamdaman sa shoulder, frozen shoulder na lahat. Sa ba kasi na all frozen shoulder lahat yan. Okay, so doon sa mga nakakaramdam na may mga tusok-tusok, namamanhid, nawawalan ng grip, sa spine po dinudukot yun. Nandun po yun sa may batok hanggang sa may leeg. Nag-iipitan po doon. Kapag yung ititataas nyo naman ng gano'n na restricted na yung buto talaga, naramdaman nyo talaga na pag gano'n, no, hindi na mataas kahit tulungan nyo, wala talaga. Yun yung frozen shoulder. Tapos yung ano naman, yung overwork na muscle, yung nandito, ayun. So, sa totoo lang, may na-discover kami dito ng mga nakaraan. Akala ko dati, yung dito, yung overwork na muscle, yung madalas kapag nag-uupisina ka, lagay ka ng bag, trabaho ka ng trabaho, on the specific side of your hands, tapos mangangalay yung ganito. Akala ko dati hindi nagagawa ng paraan yun. Yung ngalay na ngalay. May tama pala dun sa may batok. May naiipit palang ugat dun sa may spine, sa may bandang batok. Kaya siya nagmamuscle cramps. Yun lang pala yun. Pasensya na kayo. Akala ko kasi dati Akala ko kasi dati hindi nawawala. Pero sa mga nahilot ko dati, tapos tinuruan ko, relieve lang pala yung naituro ko sa kanila. Ngayon, na-discover na namin kung paano talaga siya tinatanggal. So, what else, mami? Nga po, kung kaya nyo po sa mga pupunta dito, magsama po kayo. Kasi, ang preparation po natin dito is papahigain ko po kayo ng flat dyan for 1 hour to 2 hours, depende po sa lala. Siyempre, pangit naman tayo kayo ng tayo dyan, para may kasama kayo dyan ng tigabili. Pero hindi nyo naman kailangan ng sobrang tigabili talaga kasi may panita kami. Pakita yung panita natin. Yan! Yan! So, pwede kayo magpatipan na kami, may nising cup, ayan, dyan. So, pwede kayo dito yun lang muna, yung mga kailangan natin, ha? Ito, hindi to para sa akin, ha? Hindi to para sa inyo to. Kapag nagpunta kayo dito, syempre sariwa pa yan mga boss. Baka pwede nyo namang gastusan na pag-uwi nyo, magagrab na lang kayo. Diba? Kung may sarili kayong sasakyan, baka naman po pwedeng magdala kayo ng sarili nyong driver. Kasi ang pinaka-the best niyan, pag-uwi, nakahiga dun sa loob ng sasakyan. Kasi nga po sariwa pa yan. Kapag yan po kakaayos pa lang, inupo nyo ng ganito sa loob ng sasakyan. Kasi sabihin nyo, relax.
hindi naman po natin masisisi yung mga driver na yan. Na kapag natagtag, sira ulit, sayang yung pera. Ako po, concern lang ha. Ngayon, sa mga pupunta dito at mas nagmamarunong pa sa amin na ganyan, sanay daw siyang gumanon, sanay siyang ganito yung ginagawa niya, hilutin niyo po sarili niyo sa totoo lang. Kasi kapag hindi niyo po sinunod yung mga billing ko, magpondo man kayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung rules natin, kailangan na magpondo. Magpondo man po kayo dito ng 1 milyon, hindi niyo po ginawa yung mga good posture, magde-develop po ulit yan, magpapabalik-balik. Pag break even, ang mangyayari, papayamanin niyo ako. Sa totoo lang. Ngayon naman po, sa mga seniors natin, naman, tanggap po yan dito sa lahat ng seniors. No age restriction tayo, ha? Kaya na nating ayusin lahat ng edad. At kahit gano'ng kabrita lang buto, kaya na natin yung ayusin. Pero ayoko kasing namimero ng tao. Ayoko yung nakakaramdam na ako lang yung panalo sa laging nangyayari dito. So, ang gusto ko sana mangyari, bago niyo po dalhin dito yung mga seniors ninyo, tanungin niyo muna kung kaya ba itong sundin. Yung mga posture. Yung mga posture. Unang-una, nanay, tatay, bawal pong gumanito. Ha? Bawal pong umupo ng ganito. Kung meron po kayong duyan, rocking chair, massage chair, yun po, yung mga upuan na nakaganon po, yung nakabend. Saka yung folding bed, baka nagpapaexercise. Folding bed. Kasi yung folding bed po, kung mapapansin nyo, pag tumagal po kayo dyan, nakalubog na yung gitna. Basta po, yung mga something na nakaganon, bawal na po yung upuan, bawal nyo na po muna yung gamitin. Ha? Kasi nga po, masisira nga po ulit yung spine. Bawal po muna tayong gumamit ng unan, kasi para po mabilis ang pagre-recover ninyo. Gusto ko po sana kapag pupunta kayo dito, i-flat yung spine, i-recover natin lahat. Kasi po, ang mga pupunta po dito, hindi po to patunog. Hindi po to yung 20 minutes, 15 minutes na sinasabi po ng mga nagpupunta dito, 10 minutes, 15 minutes daw dun sa mga pinuntahan nila. Pag tumunog, okay na. Kasi po, ito explain ko sa inyo. So, paano ba? Imagine niyo yung flatline yung spine. Diba? Uunanan nyo. Mamaya, there was a time na mayroong akala nyo masakit lang yung balakang nyo, pero hindi. Nanggagaling dun sa may batok na hatak lang yung buong spine. Magkaroon po tayo minsan ng common sense ha. Kasi po, yung spine is iisang connection lang po yan, iisang joint lang po yan, magkakadikit po yan. Kapag meron nasira dun sa mataas, isipin nyo to ha, kapag ang tao kuba, mami na yun, isipin nyo kapag ang posture ng tao ganito, di ba ganyan? Ang buong balakang po niyan, nagkakaroon po panghihina. Kasi ganito explain ko sa inyo. Ang matibay na spine is itong may curve na yan. Yan po ang matibay na spine. The more na mas curve yan, the more na mas matibay po yan. Huwag naman yung sobrang okay. Ha? Meron ka ganun eh. Basta yung, the more na may curve po yan, the more po na matibay po ang spine. Kapag nag-uunan po ang tao, silipin nyo kay kayo. Ayun ayun nag-straight yung backbone. Napansin nyo na wala yung curve. So sige, unan pa. Ha? Kaya yung mga nagpupunta dito, sinasabihan ko na, huwag muna kayo mag-unan para may recover natin lahat. Hindi po lahat ng masakit sa balakang ay nanggagaling po talaga dun sa may balakang. Ha? Kasi, hindi, malilito kayo dito lalo kapag in-explain ko. Yung mga sakit dito sa sciatic nerve, yung nagka-cramps, nagmamanhid, nawawala ng lakas, yung parang nasusunog, yung pagtapak masakit, usually po, doon po sa lumbar area nanggagaling. Tapos, ang malala naman ito, yung lumbar area na may tama, madalas hindi doon nanggagaling naman. Nandun sa may taas banda or nasa gitna kasi lumubo na pala dahil sa mga bad posture. Na kahit anong patunog, kahit anong ayos mo doon sa lumbar area na yun, kapag hindi mo inayos doon sa may taas, nandun yung pressure, hahatakin niya lang din ang hahatakin yun. Ewan ko lang kung maiintindihan nyo, pero sana maiintindihan ng mga pupunta dito na hindi ko trip yung pabalik-balik. Ayoko ng pabalik-balik kayo dito. Gusto ko, kung kaya ng one session, tatry natin eh. Ang gusto ko, parehas tayong win-win situation. Yung pag-alis dito, nakangiti. And ito pa, sa lahat ng pupunta dito, please po ha, maglaan po kayo ng isang araw para sa inyo po yun. Kasi hindi po natin alam kung may kasabay kayo dito na malala. Hindi ko din alam kung kayo ba yung magiging malala na yon. Kung yung kamag-anak nyo po, alam ko po hindi nakaiintindihan to ng lahat. Pero sa lahat na may sakit sa spine, alam nila yan, sobrang sakit niyan. So kung yung kamag-anak nyo nagmamadali, huwag nyo nang isama. Kayo na lang pumunta dito, at least magkakaintindihan tayo. Yung mga regular customer naman natin dyan, dati kayong malala, alam nyo naman, may makasabay lang kayo dito na malala tas natagalan ng konti, aawayin nyo ako. Palit kayo ng sitwasyon, kayo naman ulit yung malala. Kasi yung mga regular customer natin dito na iba, nagpapa-maintenance na po. Takot sila na
maranasan ulit yung ganong sakit. So, sa mga dati na pong nagpunta dito, alam niyo po kung gaano kasakit yun. Sana magkaroon naman tayo ng konsiderasyon, mga tropa. Kayo kaya yung may ganong nararamdaman na hindi na makatulog sa gabi. Na ang kwento dito lagi kapag may tama sa spine, parang daw aswang sa ungol. O, alam niyo yun kung gaano kasakit. Kaya sa mga hindi makakaintindi, huwag niyong madaliin yung pag-ayos ng spine kasi hindi yan biro, sa totoo lang. Unti-unti yung ibabalik. Hindi lang kasi sa lumbar area natin isasauli. Sa kahoy, sa mga pupunta dito, hindi to patunog, ha? Hindi po ko bone setter. Nakapag tumunog, okay na. Hindi po ko yun, ha? Ang target natin dito, maisauli yung buong spine na parang bagong panganak kayo. Ha? Kaya huwag niyo po ko minamadali kasi from top to bottom, simula po dun sa may ano, dito sa part na to, dito sa part na to, yan, ayusin natin yan hanggang dun sa liig. Para walang banggaan. Para lahat talaga nakaalay ng maayos, lahat ng sakit pwede nang mawala. Sa mga pupunta dito, basahin niyo yung profile ko, nakalagay dyan, Anthony Cram, hilot. Hilot, ta, hilot. So, sa mga pupunta dito, intindihin niyo po, hilot po to, hindi po ako patunog. Hindi po ako yung okay na, hindi po And, grabe talaga. Ito talaga napansin ko. Maraming natuto sa mga video na nilabas ko. Pero sana naman mga boss, huwag niyo namang doyain yung mga taong lumalapit sa inyo. Mami, isama mo to ha. Sa mga gumaya po sa akin, huwag niyo naman dayain yung mga taong lumapit sa inyo. Natuto na nga kayo sa video ko, ginawa niyo pang panluloko sa mga tao. Yung frozen shoulder, ginawa niyo ng ginawa niyo ng session. Kawawa yung mga tao. Ito, paalala ko sa lahat ng manghihilot ha. Saka sa lahat ng gumaya sa akin. Yung dala-dala nilang pera, madalas pinangutang yan. Hindi po nila, minsan hindi nila personal na pera yan. Yung iba dyan nagbenta na ng sasakyan mga boss. Yung iba dyan nagsangla na ng mga lupa, hindi na matubos dahil sa hindi sila makapagtrabaho. Wala akong karapatan na pagsabihan kayo, pero bahala kayo. Sana naman makonsensya kayo, ha? Sana po matapos niyo po itong video na to kasi, ayun nga, ang dami dito nagsusumbong na pasyente natin na nung tumigil ako kung ano nangyari. And proud to say po, hindi po ako nagbabayad ng pasyente na magpilay-pilayan po, tapos paglabas naglalakad na, hindi po ako nagbabayad doon. Ano kayo nakauto? Babayaran ko kayo. Kayo ang magbabayad para sa talid ko. Ha? So yun lang po, please po, makonsensya naman po tayo dun sa mga gumagaya sa akin. At yung mga tao po na yan, nagpapakahirap po para may pambayad sa atin. Dati po kami walang pera, kaya sobrang konsento po sa may mga tao nagpupunta dito para po makatipid sila. So yun lang po, God bless po sa lahat. O yung mga nahirot ko magtino kayo para sa inyo yan, hindi ko kayo pinapahirapan. And sa mga kamag-anak ng mga nahilot dito, ipanoorin nyo po to para po malaman nyo po lahat ng bawal sa kanila. Ha? God bless po sa lahat. Ulitin ko po, hindi po ako PT, hindi po ako nurse, hindi po ako doktor. Proud to say, manghihilot po ako. God bless sa lahat.